for the accused Juan de la Cruz. Your Honor, the accused was convicted of theft, and the sentence imposed was 6 months. Kampanan yayanig sa bawat nilalang magigising ng lupang kulang sa Yamo sa hangin tumindig at magsiging Then, previously convicted of fraud offense, punishable by imprisonment of 6 months or a fine of 100,000. The court is open. The people of the Philippines versus Juan de la Cruz, criminal case number 2024-1180, with the case of thief, presiding Honorable Judge Ernest L. Banner. Po ang lahat. Ayon sa isang sinampang reklamo, si Ginoong Juan de la Cruz ay nahuli sa aktong pagkuha ng kanyang cellphone mula sa isang tindahan sa Maynila noong ika-5 ng Mayo 2024. Kumpirma ng CCTV footage at testimonya ng mga saksi ang kanyang pagkakasangkot. Gayunpaman, sa sinasagawang hearing ay umamin ng kasalanan si Juan sa layuning mapabilis ang pag-usad ng kaso. Ginoong Juan de la Cruz, pinapahalagahan ng hukuman ang iyong pag-amin at pagkikipagtulungan. Bagamat hindi natin kinukonsinti ang ginawa mong paglabag batas at ikaw ay nagpapayag ng pusong pagsisisi. Dahil dito, base sa umiiral na batas at alinsunod sa Rule 116, Section 3 ng Rules of Criminal Procedure, ikaw ay hinatulang ng 6 na buwang pagkakatulong sa pagitan ng lusot. Subalit, bago isagawa ang sentensya, nais kong dinggin ang panig ng petensya. Good morning, Your Honor. My name is Spencer Arneta, the defense counsel for the accused Juan de la Cruz. Your Honor, the accused was convicted of theft, and the sentence imposed was 6 months. We respectfully submit that the accused is eligible for protection under President Committee number 968, as amended by Republic Act number 10727. The accused has not been previously convicted of an offense punishable by imprisonment of 6 months or a fine of more than 200 pesos and is not disqualified under the law. Therefore, Your Honor, we respectfully move that this honorable court grant probation to the accused. We request that the accusation of the sentence be suspended and that the accused be placed on probation for the period and under the terms and conditions as prescribed by law and as deemed appropriate by this honorable court. We also submit that the grant of probation serves the best interest of justice and the public welfare, Your Honor. Salamat, Atty. Araneta. Prosecutor Santos, may pagtutunan ba kayo sa kahilingan ito? Wala po, Ginoo. Ang hinagaw prosecution na si Ginoong de la Cruz ay hindi nasasangkot sa kahit anong kriminal na kaso bago ito. Nakita rin po namin ang kanyang maayos sa pagkikitungo sa mga pulis at sa hukuman. Kung sakali po ang pagkalooban ng probasyon, kami po ay sumasang-ayon na sabihin ito na isang probation officer. Mabuti, base sa inyong mga pahayag at ayon sa Probation Law of 1976, Presidential Decree number 968, tatanggapin ang hukuman ng dikasyon para sa probation. Ginoong de la Cruz, ikaw ay pinatulan ng pagkakatulong, pagkamantala, pipigil ang napagkapan sa kumparan ng sentensya upang bigyan lahat ng pagsusuri ng iyong kaso sa ilalim ng probation system. Ang korte ay magtatalaga ng isang probation officer na magsasagawa ng social case investigation kabilang
Kabilang dito ang pag-alam sa inyong pagkatao, pamumuhay, pamilya, kabuhayan, relasyon sa komunidad, anak, pananaw ng mga tao malapit sa iyo. Pagkatapos nito, isusuniti ang ulat sa korte at dito natin pagdidesisyonan kung ikaw ay mapapailalim sa probation. Opo, kagalang-galang na hukom. Tapos po akong makipagkumbaba at nakiisa sa inyo dahil gusto ko na po magbago. Ipapaunawa ko rin na habang isinasagawa ang investigasyon, ikaw ay dapat manatiling maayos ang asal, hindi lamang sa batas at makikipag-ugnayan ng buong katapatan sa inyong probation officer. Opo, pangako ko yan. Mabuti sa gayon. Itinatakda natin ang sumusunod na pagdinig pagkatapos ng pagsusumiti ng ulat. Ang layunin ng hukom ay hindi lamang ang magparusa, kundi ang magbigay ng pagkakataon para sa pagbabagong buhay. Ginoong Ramirez, kayo ang siyang tatalagang probation officer para sa kasong ito. Maaari na kayong magsagawa ng investigasyon alinsunod sa panuntunan ng batas. Opo, Ginoo. Wala lang ibang pagdinig ay pansamantalang isasara. Magkaroon tayo ng follow-up hearing pagkatapos ng pagsusumite ng ulat. Court adjourned. Maintindihan kung wala ka nang makapitan. Magandang umaga, sir. Ang magandang umaga, ayo. Opo ba? Ay, salamat po sa pagtanggap sa akin. Ako pala si Mr. Ramirez. Ako ang probation officer na nakatalaga sa iyo. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang linawin sa iyo na ang layunin ng investigasyon ito ay hindi para husgahan kang muli, kundi ang investigasyon ito ay para malaman namin kung karapat-dapat ka ba sa pangalawang pagkakataon sa pamagitan ng probation. Opo, naiintindihan ko po. At handa ako magsabi ng totoo sa lahat ng iyong tinatanong. Magsimulan na tayo, no? Ano ba ang personal information mo? Ako ay Victorious Good po. Walang asawa at anak. Nakatira po ako sa aking nanay sa Sitio Maligaya, San Roque. At isa po akong construction helper. Kamusta ang relasyon mo sa iyong pamilya? Mahal na mahal ko po si nanay. Siya lang po ang bumubuhay sa akin. Nagtitinda lang siya ng kakanin sa palengke para mapagtapos niya ako. Dahil din sa kahirapan, yun lang po. May nasangkutan ka na bang kaso dati sa iyong barangay? Wala po, sir. Dahil lang sa pagtutuman at pangangailangan, kaya nagawa ko yun. Malaking pagsisisi ko yun. Okay, maganda yan. Makikipag-ugnayan ako sa kapitan niyo at sa iyong nanay kasi mahalaga ang komunidad at suporta ng pamilya sa pagbabagong buhay. Gusto kong itanong sa iyo ito at sana ay sagutin mo ito ng totoo. Naniniwala ka ba na may pagkakamali ka? Opo, sir. May malaking pagkamali ako. Dapat hindi ko ginawa yun kahit na gaano kahirap ang sitwasyon. Dahil doon, di ko na alam paano gagawin ko para baguhin ang pagkakamali ko. Kung sakaling payagan ka na magkaroon ng probation, ano ang gagawin mo? Kung maaari, sir, gusto kong magbagong buhay at umanap ng trabaho para matulungan ko ang aking nanay o kaya naman kasali ako ng mga aktibidad upang maayos ang aking sarili. Juan, hindi madali ang probation. Kailangan mong sumunod sa mga kondisyon. May regular tayong counseling, monitoring at posibleng community service. Bawat buwan, i-assist ko ang iyong progreso. May suporta pero may pananagutan. Opo, sir, tatanggapin ko lahat ng kondisyon at gagawin ko lahat para magbago. Mabuti kung ganyan ang puso mo. Malaki ang tsansa mong makamit ang probation.
ipapasa ko ang ulat na ito sa korte sa lalong madaling panahon. Isa lang ang pakiusap ko sa iyo, Juan. Maging totoo ka sa sarili mong pagbabago. Opo sir, maraming salamat sa lahat. Ito ang pag-asa na hindi ko sasayangin. Kagalang-galang na hukom, ako po si Ginoong Ernesto Ramirez, ang itinalagang probation officer. Matapos ang masusing investigasyon, narito ang buod ng aking ulat kay Ginoong Juan de la Cruz. Si Juan ay 22 taong gulang, walang asawa, high school graduate at nakatira sa barangay San Roque kasama ang kanyang ina. Wala siyang dating kriminal na record sa kanilang barangay. Ang kanilang pamilya ay simpleng namumuhay. Ang kanyang ina ay nagmananahi, ang kanyang amay pumanaw na. Si Juan ay nawalan ng trabaho bilang construction helper bago nangyari ang insidente ng pagnanakaw. Ayon sa kanyang ina at mga kapitbahay, si Juan ay masunurin, tahimik at walang bisyo. Inamin ni Juan ang kanyang pagkakamali. Di ko po intention na magnakaw. Nadala lang po ako sa gutom mga problema. Patawad po. Nakitaan ko po siya ng taus-pusong pagsisisi. Inako niya ang kanyang pagkakamali at handang magbago. Nakipagpulong din ako kay Kapitan Mendoza. Kagalang-galang na ako. Matagal ko nang kilala si Juan. Pero hindi siya problema sa barangay. Naligaw lang siya ng landas dahil sa hirap ng buhay. Pero simula nang makulong si Juan, naramdaman ko ang kanyang sinserong hangarin magsimula ulit. Buo po ang suporta ko sa kanya kung papayagang sumasailalim sa probation. May kakayahan po si Juan na magbago. Suportado siya ng pamilya at komunidad. Kaya buong puso ko pong inirekomenda na siya ay mapailalim sa probation. Salamat, Ginoong Ramirez. Isa sa alang-alang ng korte ang iyong rekomendasyon. Simula na po para sa pagdinig para sa probation ni Ginoong Juan de la Cruz, criminal case 2025107. Ginoong Ramirez, maaari bang paliwanag ang iyong ulat? Opo, mahal na hukom. Si Juan ay 22 taong gulang, first time offender at nagtapos ng high school. Ang krimen ay nagugat sa kahirapan. Nais niyang makabili ng gamot para sa amang may sakit. Agad siyang sumuko, nagsisi at nakipag-areglo sa biktima. Buo ang suporta ng kanyang pamilya at barangay. Kaya po, inirekomenda ko ang 1 taon na probation sa halip na pagkakakulong. Maraming salamat, Ginoong Ramirez. Ginoong tagapagtanggol. Nagkakaroon mo ako. Ang aking kliyente ay hindi kriminal sa likas, kundi biktima ng pangangailangan. Isisipon siya at handang magbagong buhay. Ang probation ay makatawag karapatan. Salamat. Ngayong Ginoong tagapagsalita ng prosecution, may pagtututol ka ba sa aplikasyon? Wala po pagtutol. Nakita namin ang kanyang magandang asal at sinserong hangarin na magbago. Sumusuporta po kami sa aplikasyon. Juan, mali ang iyong ginawa, pero naniniwala ang korte sa iyong kakayahang magbago. Pinagkalooban ka ng 1 taong probation kapalit ng 6 na buwang pagkakakulong. Ngunit dapat kang sumunod sa mga kondisyon. Huwag kang lalabag sa batas na pag-ugnayan sa probation officer, dumalo sa counseling kung kinakailangan at magpakita ng tunay na pagbabago. Ngunit maintindihan mo ba ito? Opo, mahal na ako. Pangako ko pong magbabago ako. Mabuti, ang justisya ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon pero ito ay may kasamang responsibilidad. Uy, Juan! Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po, sir. Pwede ka bang makausap? Ay, opo naman, sir. Kamusta ka na ngayon? Kamusta ang buhay mo sa ilalim ng probation? Maayos lang po ako, sir. Mas maayos ang buhay ko ngayon kumpara dati. Maganda yan. Kamusta ka naman sa trabaho mo?
Ayos lang sir, araw-araw akong pumapasok, maaga rin ako natutulog dahil may pasok kinabukasan at dahil doon meron na akong kinikitang pera. Ay, kamusta ka naman patutungo mo sa mga katrabaho mo? Ayos lang po sir, sa totoo lang medyo nahihiya ako nung una pero nang nalaman nila ang aking sitwasyon, hindi nila ako hinusgahan, mas nagiging inspirasyonal na raw ako sa iba eh. Yun ang gusto kong marinig. Isa sa mga layunin ng probation ay hindi lang maiwasan ang bagong pagkakasala, kundi matulungan ka rin para makita mo ang dangal mo sa iyong sarili. Opo sir, hindi din biro ang pinagdaanan ko. Minsan po, sa pag-uwi ko sa bahay, napapaisip ako minsan ano kaya mangyayari sa buhay ko pag hindi ako nabigyan ng provision. Baka ako ay lumubog. Hindi madala yung probation, pero pinatunayan mo itong posible. Naalala mo pa ba ang isa sa mga kondisyon ng probation? Opo sir, kailangan kong makipag-ugnayan sa inyo regularly at hindi pwedeng lumabag sa batas at kailangan ko rin umatid ng counseling session gaya nito. Tama. Tama yan. Ngayong narito ka, gusto kong malaman kung may tukso pa ba sa'yo galing sa mga barkada mo, sa bisyo, na maaaring magtulak sa'yo para gumawa na ulit ng krimen? Sa totoo lang sir, meron ko lagi nagaya sa akin gumimik o mag-inuman pero sinasabi ko naman sila na meron pa akong pananagutan sa batas, iniiwasan ko sila at ayoko din po na sumira ng pangako sa nanay ko at sa inyo po. Magandang sagot yan. Hindi lang ito tungkol sa batas, kundi tungkol rin sa respeto sa sarili mo at sa mga taong naniniwala sa iyo. Kung magpatuloy ka sa ganitong asal, maaaring maisimuti ko ang rekomendasyon na ito sa korte upang mas mapadali ang iyong probation. Salamat po sir. Maganda yan. Tutulungan ka namin makahanap ng livelihood training kung gusto mo. Maraming probationer ang nabigyan ng chance. Nasa sa'yo yan kung paano mo gagawin. Opo sir, pangako, gagamitin ko ito ng tama. Maraming salamat sa iyo. Salamat po din sir, patuloy ka lang sa ugali ko. Maganda nga po sa inyong lahat. Tayo ay nagtipon upang suriin ang pobresa ni Juan de la Cruz. Simula nang mapasa ilalim siya sa programang ito, masabi ko lang malaki ang pinagbago ni Juan. Tuwing Sabado ay kasama namin siya sa barangay cleanup drive. Tuwing may outreach para sa mga kabataan, siya mismo ang nag-volunteer. Hindi siya yung dating kinatakutan ng mga bata sa kanto. Ngayon, siya na ang tinutularan. Tama po, mula sa kanyang ulat, consistent po ang pagdalo niya sa mga nasabing aktibidad. Hindi rin siya nag-absento sa mga counseling session namin at sa work monitoring. Bilang isang ina, gusto ko lang pong magpasalamat dahil simula nung mapasok siya sa probation, maraming nang nagbago sa buhay namin. Maaga na siyang gumigising at tinutulungan niya pa ako minsan magluto at marunong na din siyang humingi ng tawad at umamin ng pagkakamali. Malaki po ang papel na ginagampanan ng pamilya at komunidad. Kaya salamat po sa inyo ang suporta at tandaan lang po natin na ang probation ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, kundi ng buong komunidad. Kagalang-galang na hukom, ako po ay nag-uulat kaugnay sa progreso ni Ginoong Juan de la Cruz. Sa nakalipas na 9 na buwan, si Juan ay walang nilabag na batas. Regular na nakipag-ugnayan sa akin at sumusunod sa lahat ng mga kondisyon. Aktibong volunteer sa barangay, may stable na trabaho bilang construction helper. At higit sa lahat, malinaw ang intensyon niyang tuluyang magbago. Batay sa lahat ng ito, ako po ay buong puso at may kumpiyansa nagre-recommenda ng early termination ng kanyang probation. Ginoong Juan de la Cruz, narinig ko ang ulat ng iyong probation officer. Isa ka raw sa pinakamabuting halimbawa ng isang probationer. Madalas ang tingin ng lipunan sa mga nahatulan ay masama. Ngunit, pinapakita mo mali sila. Sabisan ng rekomendasyon at batay sa iyong magandang pag-ugali, ang korte ay nagpapasyang na tapusin ang iyong probation.
ng mas maaga kaysa sa natatang panahon. Mga nahukom, hindi ko po ito mararating kung hindi tulong ng aking ina, ng aking provision officer at ng barangay. Pangako ko pong hindi ko to sasayangin. Panindigan ko ito. Salamat nanay, hindi mo ako pinabayaan. Salamat din sa iyo, Defense Councilor. Tinulungan mo ako. Juan, ipagpatuloy mo lang yan. Buksan mo ang pinto sa mga komunidad at huwag kang mayang humingi ng tulong. Maraming salamat po, Kapitan. Turing ang iyong sarili, naghahawi ng ulam sa kalangitang Auntie, panang yayanig sa bawat nilalang. kalayag na po ako. Ay, nakalaya ka ng Kalawan. Sana Mandigan magsilbi, Opo, Auntie. liwanag. Liwanag sa Turing ang iyong sariling naghahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang magigising ang lupang kulang sa dilig.